Ito na lahat na niresetang gamot ni Doc. Huwag ka na mag-alala. Pinayaran ko na yung ospital. Wala ka nakaalalahanin pa. Pero wala akong perang pambayad sa'yo eh. Hindi mo kailangan akong bayaran. Maliit lang naman yung siningil sa akin. Teka, nasan ba mister mo? Alam ba niyang dinala mo dito anak niyo? Hindi. Wala na akong asawa. Iniwan niya na ako. Sorry. Ikaw ba may asawa ka? Dati, wala na rin kami. At masaya ako doon. Mas masaya kaya maging single. But I guess mahirap kung may anak ka. Hindi. Ayos lang sa akin yun. Isa pa, kaya kong buhayin si Rosita. That's the spirit. Who needs men? Although, ang ex lang naman natin ang mga gago. Hindi naman lahat ng lalaki. Katulad ngayon, may nagugustuhan ako. Pero hindi pa niya ako sinasagot eh. Ikaw ang nanliligaw sa kanya? Bakit hindi? Kung ano kaya gawin ng lalaki, kaya gawin ng babae. Pero sigurado ako na magugustuhan ka niya. Sa ganda at bait mong yan, tiyak ko na mahulog siya sa'yo. Sana nga. Teka, hindi ko pa alam pangalan mo. Ako nga pala si Kim. Belia. Kinagagala kita makilala, Belia. Nice name. Mabuti, dinala mo sila sa ospital. Well, at first, naiinis ako sa kanya dahil muntik ko na siya masagasaan. But when I talked to her, she was crazed with worry. Wala ba siyang kasamang mga magulang o kapatid? Wala mo mag-isa? Well, sabi niya wala daw siyang magulang, kapatid. Anak lang daw niya yung pamilya niya dito. Nay. Kumusta na ang bata, ha? Rosita, sige. Ikaw muna dito si Rosita. Ayan. Rosita. Ayan. Buti na lang dumating yung babae. Talaga? Pinagamot niya talaga si Rosita? Binayaran niya yung ospital? Oo, napakaswerte namin. Nakilala namin siya mag-ina. Hindi ba kinuha yung address niya? Baka naman pwede natin siyang sama sa business natin. You know, we can give her a job. It's easy. Hindi eh. Binigyan ko lang siya ng pera at binilang ko ng gamot. Sayang, sana pala kinuha ko yung address niya, no? Well, who knows? Mali mo, magkita pa kami. Basta ang importante, tumulong ka sa isang taong nangangailangan ng tulong sa panahon na yan. Alam mo, inisip ko nga wala ka ba talagang ibang alam gawin kung hindi tumulong sa mga taong iniiwan ng asawa? Ewan ko ba? Feeling ko yun na talaga role ko sa buhay. Ano nga pala sabi ng doktor? Kumusta na si Rosita? Kahit pa paano, maayos na siya. Pero kailangan niya ipagpatuloy inumin itong mga gamot na to. Alam mo, kanina, inosensya, takot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Rosita. Ako nga rin eh, hindi ako nakapasok sa club. Dahil gusto ko nandito ako pag dumating kayo. Gusto ko kasi malaman kung okay na si Rosita eh. Pakiramdam ko tuloy, parang wala akong kwentang ina. Nagkasakit ang anak ko na wala ako sa tabi niya. Ako pa, huwag mong sisingin ang sarili mo. Kailangan mong maghanap buhay para rin sa anak mo. Pero kailangan din ako ng anak ko sa tabi ko. Paano na ang trabaho mo sa mansyon? Ewan ko po, Nay, pero hindi na po mangyayari to kay Rosita. Hindi ko po siya pababayaan. Teka, ikaw ba'y kumain na? Hindi pa po. Sandali ha. Ipaghahanda kita ng pagkain. Salamat Dali lang, oo. Senyor, mawalang galang na po. Oh, Belia, bakit? May kailangan ka? May gusto po sana akong ipagtapat sa inyo eh. Nagsinungaling po kasi ako sa inyo. Anong ibig mong sabihin?
Hindi po totoo na dalaga po ako. May anak na po ako. Sa katunayan, siya po ang dahilan kung bakit nagpupumilit po ako umuwi kahapon. May sakit po kasi siya. Kumusta naman siya ngayon? Kahit po paano, maayos na po siya. Pero hindi ko po kaya mawali sa anak ko, lalo na kapag nagkakasakit po siya. Kaya po, senyor, patawarin niyo po ako. Nakapag-desisyon po ako na umalis na lang po dito. Hello, Mare. Nasa ka na ba? Kararating ko lang ng Maynila. Eh, sino ba naman kasi nagsabi sa'yo lumuwas ka dyan sa Manila? Alam mo, pag nalaman na naman to ni Renato, pati ka na naman sa kanya. Hindi niya malalaman, no? Dahil bago pa siya dumating dyan, nakabalik na ako. Basta pag tumawag si Renato, sabihin mo na lang, nasa kwarta ako natutulog, ha? Biniling ko na rin yung kay Perfecta. Okay, friend. Friend, good luck talaga sa'yo, ah. Ano ba kasing plano mo? Tsaka, nakita mo na ba si Seryo? Hindi pa, no? But I have a pretty good idea kung nasan siya ngayon. I mean, ilang 5-star hotel lang naman yun nandito, di ba? Angelica, paano kung hindi naman siya nag-check-in sa hotel? Paano kung nag-stay na siya sa townhouse? Tapos, kasama si Kim Chan. Oh my gosh, Mare. Baka nag-live-in na sila. Pwede ba? Huwag kang nega. Binibwisit mo na naman ako, eh. Basta hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita si Seryo. May anak-anak ka mo? May asawa ka rin ba? Wala po. Tanging si Cruzita lang po ang kasama ko sa buhay. At hindi ko po kayang mawalay sa anak ko. Patawarin niyo po ako, senyor. Nagsinungaling po ako sa inyo. Dahil naisip ko po na yung sasahudin ko po dito makakatulong po ng malaki sa amin ni Cruzita. Sana po naiintindihan niyo po ako. Mapatawad niyo po sana ako sa pagsisinungaling ko sa inyo. Alam mo, Belia, naiintindihan kita. Pero sana sa umpisa pa lang, naging matapat ka na. Wala namang kaos sa akin kung may anak ka na. Nasabi po kasi sa akin ni Ma'am Esperanza na gusto niya daw ang katulong niya, dalaga at wala pong asawa. Siya yun. Pero para sa akin, ang mahalaga, yung mabait at mapagkakatiwalaan. At nakita ko sa iyo ang mga katangian ngayon, Belia. Eh, hindi ko matatanggap ang desisyon mo na umalis na. Pero, senyor, hindi ko po kaya mawalay sa anak ko. Belia, pwede naman natin gawa ng paraan yan eh. Dito na tumira ng anak mo. Kunin mo siya para magkasama na kayo. Ano po? Patitirahin niyo po kami ng anak ko dito sa mansyon? Oo. Ang daming kwarto sa ibaba. Kasyang-kasya kayo doon. At habang nagkatrabaho ka, pwede mo siyang silip-silipin at bantayan. O di ba maganda yung suggestion ko? Ay, senyor, napakabuti niyo po talaga. Pinapangako ko po sa iyo na hindi umaapektuhan yung trabaho ko. Walang anuman. O sige. Maganda ka at sunduin natin yung anak mo para ngayong araw na ito makalipat na kayo sa bahay na ito. Okay? Pero, hindi po ba magagalit si Ma'am Esperanza? Ano? Pumayag ka na tumira dito si Belia kasama ng paslit niyang anak? Ayaw ko siyang umalis dito. Alam mo, makakahanap naman tayo ng kapalit niya eh. Sana hinayaan mo na lang lumayas yung Belyang yan. Gusto ko si Bella dito. Palagi na loob ko sa kanya. Pero ano namang klaseng trabaho ang gagawin niya? Kung maya't maya, pupuntahan niya yung anak niya doon sa kwarto. Di sana hindi na tayo kumuha ng katulong, di ba? Sana nag-ampun ka na lang. Wala akong pakialam kung halos wala nang matrabaho si Belia. Basta't dito siya mananatili sa mansyon. Bakit ba ganyan na lang ang malasakit mo dyan? Ewan ko, Esperanza, hindi ko rin maintindihan. Panatay lang ang loob ko sa kanya. Gusto ko siyang matulungan. Alam mo, Gustavo, Tapos na ang usapan, Esperanza. Dito na si Belia. At kung inaalala mong isang mag-aasikaw sa bahay, kumuha ka na isang kasambahay. Total ako naman nagpapasweldo eh. Kaya tama lang na desisyon kong masunod.